upang muling tumubo ang nawalang braso. Pinaghalo ni Dr. Connors ang kakayahan ng butiki muling patubuin ang bahagi ng katawan sa DNA ng tao at nakalikha siya ng serum. Itinurok niya ang serum sa sarili kahit masakit at siya'y nawala ng malay. Pagkagising ni Connors, napansin niyang ang kanyang kanang braso na nawala ilang taon na ay may makapal na kalyo. Pinunit niya ito at ang bagong balat sa ilalim ay maputla at malambot, hinahatak ng malalakas na kalamnan. Sa kabila ng sakit, natawa siya na may luha sa tinig. Agad siyang tumawag sa executive ng Oscorp, ngunit bigla siyang tinamaan ng matinding sakit ng ulo. Kasunod ang matinding pagkahilo. Napagtanto ni Connors na hindi matatag ang serum at hindi ito maaring gamitin sa tao, kaya sinabi niya sa driver na pumunta sa Golden Gate Bridge. Kailangan niyang mabawi ang serum mula sa executive upang maiwasan ang isang sakuna. Sa puntong ito, ang balat ni Connors ay nagsimula ng maging scaly, spry. Sa tulay, nagrereklamo ang executive ng Oscorp tungkol sa trapiko. Biglang naging magulo ang tulay at nagtakbuhan ang mga pasahero sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos, sa malakas na kalabog, isang dambuhalang nilalang na parang butiki na may berdeng balat at matitibay na kaliskis ang umakyat mula sa ilalim ng tulay. Huli na para makatakas ang executive. Dumating si Peter, tumalon pababa at nagpakawala ng sapot upang saluhin ang nahuhulog na kotse. Hinila ang executive palayo sa bingit ng kamatayan. Samantala, humihina na ang kapangyarihan ni Dr. Connors bilang butiki at mabilis na lumiit ang bagong tubong braso niya. Gumapang siya papunta sa ilalim ng tulay at agad na naglaho.